Handa na ba kayo sa isang kwento ng pag-ibig? Pagpag? Isang kwentong puno ng laman at bakterya. Isang ulam na may expiration date tapos binuhay pa ulit. Tuklasin ang pagkaing tira na titirahin pa ng iba para matira nang wala nang matira. Tito John's TV. Natry mo na ba yung ulam na parang zombie? Yung patay na pero nabuhay ulit? Bakit daw ibang bansa ang madalas tirahin ng Tito John's TV, meron din naman daw sa Pilipinas? Kung kadugyutan lang ang pag-uusapan. Eto na, pagpagin na natin tong pagpag. Hindi lang ito basta pagkain. Ito ay reincarnation ng manok. Minsan fried, minsan adobo, minsan ewan. Ito ang tira-tirang pagkain galing fast food o karinderya na pinupulot sa basurahan tapos nililinis ng kaunti. Konting pagpag lang, ayos na. Pinakuluan, pinirito, dinasalan, tapos makakarinig ka na lang ng amen. Amen yung hita at amen ang pakpak. Isang recycled food, eco-friendly na, budget-friendly pa. Pero yun nga lang, hindi body-friendly. Kung first time mo marinig ang pagpag, malamang sosyal ka. O di kaya ibang lahi. O maingat ka lang talaga sa tiyan mo. Pero sa mga tunay na tirador ng kaning lamig, alam na this. Ang salitang pagpag ay galing sa salitang Tagalog na pagpagin o yung ginagawa mo pag may alikabok yung damit mo. Kaya ang pagkain na to ay pinapagpag lang ang dumi. Ang kwento-kwento ng maalamat na pagpag na ito ay nagsimula sa mga urban poor communities sa Maynila. Lalo na sa mga lugar na malapit sa mga fast food chain gaya ng McDo, Jollibee, Chowking, Andox o kung saan may madalas magtapon ng tirang manok. May mga tao na namumulot ng tira-tirang pagkain sa basurahan ng fast food restaurants. Iniipon nila ito, pinupunasan, pinapakuluan, piniprito, inaadobo o kahit na anong luto. Tapos ibebenta ulit. Business minded, di ba? Galing sa basura tapos ibebenta sa kanto. Yan ang tinatawag na basura-preneurship. Ayon sa mga legit marites sa Tondo, may mga nagsasabing ang unang nagluto ng pagpag ay nagngangalang Lola Biring noong 1990s sa Tondo, Manila. Hindi dahil chef siya, kundi dahil gutom na gutom lang talaga siya that time. Sa mga lugar gaya ng Tondo, Smoky Mountain, Payatas at iba pang urban poor areas, ang pagpag ay hindi lang pagkain. Ito ay kabuhayan, hanap buhay at syempre pulutan. Kahit sa ngayon hindi pa rin nawawala ang pagpag. Bakit kamo? Simple lang, mura. As in, tipong pwede kang mag-ulam ng fried chicken sa halagang 10 pesos, may kanin na, tapos pwede pang ilista pa muna. Sa katapusan ng mundo na lang babayaran, saan ka pa? Para sa iba, wala talagang choice. Minsan, ito na lang ang abot kaya, pero alam mo ba na minsan mas masarap pa to sa lutong bahay? Dahil ito ay may extra flavor mystery, minsan may kasamang spaghetti o di kaya burger stick. Pero malas mo lang kung toothpick ang mystery flavor. Pero heto, seryoso. Ang pagpag ay produkto ng matinding kahirapan. Ito ang sinasandalan ng maraming pamilya sa mga lugar na nakakalimutan ng sistema. Pero sa kabila ng lahat, ang mga Pinoy ay hindi lang palaban, kundi masayahin pa rin. Kahit ulam ay galing basura, kakainin pa rin na may ngiti. Pero teka lang, ayon sa mga doktor, ang pagkain ng pagpag ay parang Russian roulette. Hindi mo alam kung masarap, safe o last meal mo na pala. Real talk lang, dapat itong itigil. Pero hindi natin dapat i-judge ang mga kumakain ng pagpag. Kadalasan ito lang talaga ang kaya nila. Hindi nila ito choice, ito ay kailangan. Kung may choice sila, hindi sila kakain ng Chicken Joy na mukhang binugbog muna ni Pacquiao bago iprito ni Alan Dionisio.
May mga NGO na daw ngayon na tumutulong magbigay ng libreng pagkain sa mga komunidad na umaasa sa pagpag. Kasi dapat walang Pilipino ang kumakain ng tira sa basurahan. Huwag tayong masanay sa mali hanggat maaari. Kaya next time na may tira kang pagkain sa fast food, huwag mo nang itapon agad. Pwede mo iuwi, pamigay o ibigay sa aso. Tandaan, ang pagkain hindi dapat nauuwi sa basurahan. At ang tao, hindi dapat kumakain ng galing sa basura. Hindi ito choice ng marami. Ito ay resibo ng kahirapan sa bansa. Isa siyang simbolo ng diskarte, kahirapan at ang pagkain hindi sumusuko. Parang love life. Kumbaga sa ex mo, kahit iniwan na, babalikan pa rin. At minsan, akala mo okay pa. Pero sa huli, sasakit ang tiyan mo. Kaya kung sakaling kakain ka ng pagpag, huwag mong kalimutan ang basic steps. Amuyin, initin, dasalan, kainin, at kung kumulo ang tiyan, tiisin. Pa-like mo to kung natawa ka, pa-share kung natamaan ka, at mag-comment ka kung kumain ka na rin ng pagpag kahit minsan sa buhay mo. Huwag kang mahiya. Lahat tayo may kanya-kanyang gutom stories. At ang mga pangalang babanggitin ko ay hindi nagbebenta ng pagpag. Nagpapa-shout out lamang sila. Gloria Gabo, Lapores Aming, Lemuel V7C, Rejan R. Cabales, Marjan Londres, Dina Abad from Jeddah, Kingdom Saudi of Arabia, Benizer Halud, Kimberly Midel, Haina Muhammad from Qatar, sa Anuden Sultan from Tarlac, San Jose, Danilo Talavera from Cabuyao, Laguna, Catalino Cadavos, Nico Parungaw from Sariaya, Quezon Province, Darin Gail Cruz, Randy Ilona from Saudi, Gilbert Botong from South Korea, Alan Suelto at sa mga Suelto family, Jerome Travino at kay ASF Gaming. So yun, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa muli. Tito John's TV.